Nagsampa ng kaso si Councilor Marian Dula laban kay Mayor Rodelio Mercado. Ang kasong inihain ang paglabag sa RA 3019 o ang Violation on Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ayon sa konsihala, ang pamimigay ng laptop ni Mayor Mercado sa iilang NGOs bilang donasyon ay tahasang paglabag sa batas na ito. Political maneuvering po ito. Lalabanan po natin ito sa korte. Yung mga sasakyan din po bang naipamigay ay approved din ninyo? Oh, it's you again. For the record, past is past. We should move forward at harapin ang mga kasong nakaumang. At ang mga school supplies, ibang kaso yun. Insidente yun. Thank you. Thank you, everyone. Tama na. Tere, Dad? please stop this. No. Talk to your boss. Please. Dad, I don't want to talk with my boss. I'm so sorry, Mayor. We'll pursue with our investigation. I'm sure by the time we will file an embargo, we already have established enough evidence. So, anong reaction niyo, Mayor, na kayo yung utak sa mga alleged illegal donations dito sa Office of the Mayor under your term? Those donations help NGOs to pursue their advocacies, unlike your papers who's ruining credibilities of virtuous individuals who just want to serve the people of our city. So my reaction is, go to hell! Sir Adrian, Yes. ito na yung footage. Pakicheck. Oy, good. Wow, nice one, Tere. These are groundbreaking. Good footage, ha? Pero where are the statements of the COA? Sir, hindi ko magilap ang COA. You have 24 hours to locate COA and look for the reaction. Or else, if we do not have the exclusive, makokuryente tayo. We cannot afford another setbacks, okay? Hindi matatawag na in-depth news ito kung isang side lang yung mahahatak natin. Okay? You know what? Even though this is an open knowledge, it is important to have a good evidence. Alam mo, kahit magaling ka, if you do not have the important angle, wala. Okay? Please, do your job. Okay? Okay, copy, And sir. do it well. Oh, eto na ang deed of donation para mamaya sa awarding ceremonies. Perhaps na lang yun ha. Mr. Rosaria, ang dahilan kung bakit napao si Mayor para gawin ang donasyon na to. Ang kaibigan. Pakipirmahan po, sir. Salamat po. Nako, kami nga dapat na magpasalamat. Napakalaking tulong nito para sa mga gawain namin. Mabuhay po kayo, sir. Handa na ba ang acceptance speech mo? Siyempre naman, sir. Dito lang ba pipirma? Siyempre, dito pa po, sir. Sige, sir. Sir, picture lang po tayo for documentation lang po. Sir. One, two, three. Thank you, sir. Thank you, thank you. Salamat po. O Meggy, urgent ba? Sir, nakuha niyo ba yung email ko kagabi? Hindi pa ako nag-o-open ng mails. Ano ba yun? May resolution ng mga laptops. Admin case ang dating sekretary ni Mayor. Good. At least nareglo na natin agad. Sir, hindi simple ang laptops. Nagpa-press ko na nga si Councilor Dula. Tumimbre na rin ang COA. May discrepancy sa mga sasakyan. Good. Hindi alam mo na ang gagawin mo. Pero sir, napakadugo ang laptops. Buti na lang, justifiable yun sa COA. Pero ang mga sasakyan, hindi ko na alam kung paano. Ubos na rin ang options ko.
Office of the Mayor na ang bawal ng mga problema dyan. Eh di ba sir, Office of the Mayor tayo? Ah, ganun ba? Eh alam mo naman palang ikaw din ang mag-aasikaso eh. Meggy, kaya ka andyan. Hindi ka pwedeng maubusan ng opsyon. Kundi, ako ang mauubusan ng pasensya. So, hanapin mo. Okay? Alam naman ni Mayor ang mga efforts mo eh. Pero sir, Meggy, ano nga ang motto natin? eh kasi sir, Say it, parinig. options are quick solutions. So look for another option sa mga appointee ni Mayor. Andun ang mga sagot. I trust that you can find that other option. Yes sir. That's the spirit. Keep me posted. Kamusta? Ano sabi mo? Ma'am, wait lang po. Wait. Okay na. Tatawagan ko na siya mamaya. Nagsisisi ka ba na nag-journalism ka? Alam mo, si JR, mula nung nabasa niya isa sa mga article mo, hinahanap ka niya na lagi sa akin. Idol na idol ka na niya. Alam niyo po ba, gano'n sa loob nun, yung batang yun, nabalitaan ko po na editor-in-chief na daw po sa school niya. Napakagaling magsulat. Alam niyo po ba kung bakit ako nag-journalism? Because I want to make a difference. Can't you do it in other profession? I can, but I can't make an impact. Because in journalism, I can record the history. At ang kwentong isusulat ko ngayon ay ang kwento ng kinabukasan. Hello anak, buti naman at nagising ka na. May iniwan nga pala akong pagkain dyan sa ref. Ilabas mo at initin mo na lang. Tsaka, basta mag-ayos ka dyan ha. Tapos maligo ka na at iligpit mo rin yung mga kalat mo dyan ha. At saka, bahala ka na anak. Kasi uuwi din naman ako mamaya. Pag uwi ko, ako na lang, kung ano yung maiwan mo dyan, ako na lang bahala. Ha? Sige. Sige. Sige anak, sige. Sige anak. Tatawag na lang uli ako sa'yo. May kakausapin lang si Mami, ha? Ay, Maggie. Yung anak ko tumawag. Buti naman nakarating ka na. Pasensya ka na. Na-late ako. Nasira kasi yung van. Kanina ko pa tinatawagan. Akala ko kasi maaga akong dadating dito. Kaya 10 a.m. sinabi ko sa'yo. Pero eto, late pa rin. Okay lang. Sa kantin muna ako. Text ka na lang pag okay na. Ayan, sample. Kanina pa ako tawag ng tawag para sunduin ako. Pintura, tuklap-tuklap. Bukas resigned na ako once na maipasa ko sa yung mga papel. Okay na ako. Pwede mo nang makausap si Kowa. Nag-heads up na ako. Ayos. Bilang ng araw nila. Simulan natin sa expose ng laptops. Ayun ako. Hintayin mo ako dito. Kukunin ko lang yung mga papel. Sige. Hello, anak. Ano? Nainit mo na ba? Naku, tinatamad ka naman. Ayusin mo naman, anak. Huwag ka nang tatamad-tamad. Kumain ka na, anong oras na. Sige na. Naku, anong oras na? Hindi ka pa rin naliligo, tapos hindi ka pa kumakain. Ano ba naman? Hello? May pinapagawa pa kasi sa akin si Sir Carlito eh. Ipapaprint ko pa. Mamayang gabi na lang tayo magkita dyan sa labas ng bahay ko. Salamat. Sorry ha, late na naman ako. Break problems kasi. Dadalhin bukas sa talyer. Tapos 10 beses na nga pabalik-balik yan dun eh. At naka-charge sa City Hall ang pagpaparepair niyan. Bumili ng second class, may patong. Naka-fine print kasi. Kaya may patong. Itong ganito, negosyo, no? Paano na lang yung schools, yung kalye, yung train stations, at yung ibang malalaking contracts? Alam mo na. Ikinalulungkot
kasamahan namin sa industriya. Nasagasaan ng van ang reporter na si Tere Arineo. Sinubukan pa siyang isugod sa ospital, pero dead on arrival na ito. Patuloy pang iniimbestigahan ng pulisya ang insidente. Kami po ay lubos na nakikiramay sa pamilya at mga kaibigang naiwan ni Ang Tere. dami ko pa naman tinitipunan sa kanya. Hindi nakapagtaka ng mayor pa. Bakit pa ni mayor yung nakadali? Hindi pwedeng mag-collapse ang pinaghirapan natin nila, Tere. Kailangan ma-publish yun. Ate, hindi ko alam kung paano gawin yun. Apprentice pa lang po ako, skill-wise. At yung sarili nakita niyo po na nakabyline ako, kasama ko po sa Adrian sa pagsusulat nun. Kasi nga po, di ba, editor siya, reporter naman po ako. No ba yan, ate? Labo yun. My God, ate, hindi pa para sa akin to. Pwes, step up! Oh, Maggie, nasa na ang pipirmahan ko? O, Tere. I heard that junior reporter ka na sa Sinag. Bakit hindi ka kasama sa family vacation niyo sa Bali? Nakalib si Mayor for that. Busy po ako. Inaasikaso ko po kasi yung paper trail para po sa van na nakadali kay Miss Teresa Areño. You can access it sa Treasurer's Office. Thank you. We will send an order na i-open ang mga papers for the press. Good luck. Congratulations, Tere. For sure, masaya si Ma'am para sa'yo. Thank you. Tere, congratulations on your promotion. Senior reporter, ha? Salamat. Anyway, you need to work on this. I need that on Friday. Ang bahala dito. Congrats again. Maasahan mo ako. Sure. Pasensya na po talaga pero hindi po ako makakasama sa race niyo for governorship. Magne-negosyo na lang po ako at saka gusto ko pong magkaanak. Kung sasali pa po ako sa inyo, baka wala na po akong chance. Nako, Maggie. Sa campaign wala ka. Pero kapag nasa Kapitolyo na tayo, di pwedeng wala ka. Eh sir, meron nga po palang dumating na letter sa office niyo. Hello? Ano itong papel na dumating sa akin? Akala ko naayos mo na ito. Bakit may ganito pa? Punyeta naman kal eh! Mag-usap tayo, Asap, ha? Ikaw, tulungan mo si Carl ayusin niya na. Yes sir. Problema to. Sir? Hello, JR. Oo, okay na yung mga libro mo. Nabayaran ko na. Pwede mo na kunin mamaya kay Mang Andoy. Teka, tatawagan kita mamaya, ah. Kopya ng COA AOM. Alam mo na kung anong gagawin dyan, ha? Teka, Maggie. Yung kakilala natin yung pwede nating makausap na taga-COA, hindi ko na mahanap. Matagal nang wala yun, kaya maghanap ka ng bago. Hindi na ako taga City Hall, kaya wala akong marireko sa'yo. Magtatanong-tanong ako. Good luck.
Naglabas na po ng bagong resolusyon ng Sangguniang Panglunsod laban kay dating Mayor Mercado. Sa lahat ng gumamit ng sasakyan dyan, pakisoli nyo na po sa City Hall. Pag-aari ng lungsod yan. Bakit ba kapag maayos ka ay ginugulo ka nila? Maayos po tayo sa opisina nung naglilingkod tayong mayor. Ang panggugulong ito ay sanhi po ng inggit at galit. Wala po akong galit, kaya wag po sana kayong magalit sa akin. Lalabas po ang totoo. Makikipagtulungan po tayo sa investigasyon. Ang mga donasyong sasakyan sa aming NGO ay legal po. At wala kaming kasalanan sa bayan. At isa pa, kami po ay tumutulong lamang para sa pagsasaayos ng ating mahal na lungsod. Ginagamit po namin ang mga sasakyan na yan para sa mabubuting layon. Pero sir, ano masasabi niyo dun sa ano, ma'am? Sir, baka may iba, sir. Kaya po, sir. Kanina sana, sir. Sa harap ng ombudsman ng ating lungsod, ito na po ang official na papel na magsasampa ng kaso ang ating lungsod sa dating Mayor Mercado at dating City Administrator Siocon at sa pamunuan ng NGO na kaibigan na pinamumunuan ni Mr. Rosario. Ito po yung tungkol sa illegal na donasyon ng mga sasakyan. Tuturuan natin sila ng leksyon. So sir, ano po ang contention ninyo sa kaso na isinampa ni Mayor Espino? Gaya nga na sinabi ko sa press con, legal at may basihan kami. Kasi may municipal resolution na pwede ang pagdodonate ng mga sasakyan. Pero may bagong lumabas na resolution na illegal daw o pinagbabawi. Walang basihan yun, Iha. Ay yung accountability sa pagkamatay ni Ms. Teresa Areño. Aksidente yun. Malinaw na malinaw sa investigasyon ng mga pulis. Eh bakit hindi pumunta sa hearing si driver? May alam po ba kayo doon? Wala. Wala akong alam doon. I'm sorry, I just need to take this. Hello. Nasa interview ako. Maya-maya. Ha? Inasan ka ba? I'm sorry but I think you have to go now. Ang masasabi ko lang, legal ang mga donasyon at aksidente ang nangyari kay Miss Areneo. And thank you for asking our side. O sige na. Alis ka na. Aldo! Tang na naman eh. Bakit kailangan mo sumabay pa? Ano ito pa? Press conference ka rin? I'm handling this! Rodel! Hindi pwedeng mananahimik lang kami. Opisina na namin yung pinupunterian nila. I'm handling this. At talaga ba? Anak mo nga yung may pinakamaingay na galaw. Kasama pa yung Meggie na nagpabuntis doon sa asawa niyang walang trabaho. At ngayon, siya naman yung mawawala ng trabaho. Ginagawa niya daw to para sa mga anak niya. Sinag headline, Mayor and NGO nagsabuatan sa mga anomalya. Byline, Tere Mercado. Tarages! I'm handling this. No, you're not. Just remember that the problem is on your side of the fence. Dad? Iya, what are you doing here? Gusto ko sana ako itanong sa inyo. I don't have time for this tonight. Ang ating lente bilang mga lingkod bayan ay dumidepende sa kung paano natin ito nadiskubre. Sa ating mga murang karanasan ito umuusbong, nahuhubog mula sa ating mga exposures. Ang tunay na nagsiservisyo ay kakalakihan ang paglilingkod bayan na mula sa puso at walang bahid ng imbot. Dahil sa mga karanasang ito ay uukil-kil sa ating puso at isipan ang pagtimbang sa tama at mali ay laging nangyayari. Isang translation nito ay ang mga programa natin sa ating pamunuan, sa mga pulisiyang binuo at binubuo natin
at sa mga serbisyong inilalaan natin sa ating mga nasasakupan. Ang pangdarambong ay isang resulta ng kawalan ng lente ng paglilingkod bayan. Ibig sabihin, ang tibok ng pagtulong ay hindi na itanim sa puso at kaluluwa ng gumawa. Uugat kasi sa pakikipagkapwa ang taos na paglilingkod. Kaya ang pagiging maluwat at tapat sa tungkulin ay isang katangian. Ang bawat katangiang nabanggit ay hindi minamadali. Bagkus, ito ay hinuhubog. Isang value ang pagiging matapat. Isang value ang pag-iwas sa korupsyon sa tukso nito. Kapag nasa daan ka na walang korupsyon at pagiging matapat, nasa daan ka din ng good governance. Ang good governance ay isang pangarap na lamang sa Pilipinas. Ang pagtakda nating maabot ito ay hindi na dapat pangarap. Aabutin natin ang good governance and we will start it in our city, in our province, and national offices. Mayor, galing po kay Mayor Espino. Nako, tigilan ako ng espino na yan. Walang bayag yan. Bukas another news cycle lang tayo. Tuloy ang buhay. Sige po, Mayor. We have to teach them a lesson. Kasi kung hindi natin sila paparusahan, para na rin natin sinabi na okay lang magnakaw sa gobyerno. Salamat sa mga tumulong. Makakaasa po kayo na itutuwid natin ang daan at po-protection na kayo ng ating batas. No one is above the law. Mayor! Ano po masasabi niyo sa sinabi ni Mayor Mercado na another news cycle lang po ito? Alam nyo, nakakalimutan namin mga nasa pwesto na may pangil ang mamahayag, ang press. Bakit pa natin sila tinawag na fifth state? Kung di natin sila i-respeto at papakinggan. Maaaring lumalabis kung minsan ang kanilang role sa malayang lipunan. Ako gusto ko ng isang lipunan gumagana ang bawat elemento. Dito, may check and balance. Kaya kung sinasabi nyo, Mayor Mercado, na news cycle lang lahat ng ito, hindi ko ito palalampasin. Hindi ko ito papayagan. Mayor, pero ano po yung masasabi niyo sa mga susunod na proyekto, Mayor? Mayor, ano po masasabi niyo, Mayor? Mayor! Mercado and the members of the Kaibigan were the ones who insisted and suggested to Mercado to ask authority from the City Council through the City Administrator, Sioson, so he could execute the donation. Then, after the execution of the deed of donation, Rosaria immediately accepted the donation. That is, on the very same day that it was executed. The Sandigan Bayan thus ruled that the individual actions of Mercado, when taken together with those of Rosaria, showed that they were acting on concert and cooperating to achieve the very same unlawful objective. The Sandigan Bayan thus ruled to sentence them to suffer the indeterminate penalty of imprisonment of 6 years to 1 month as minimum, to 10 years as maximum. So ordered.